Magandang hapon, mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisado, mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na. Ilang lugar sa Metro Manila lubog na sa baha dahil sa patuloy na pag-ulan dala ng habagat. Mga pasok sa gobyerno at paaralan, sinuspinde ng Malacanang. Lalaki sa Aklan, pinatay ng dahil sa utang. 2 patay sa salpukan ng motorsiklo at kotse sa Zamboanga City. Taripang ipinapataw ng US sa Philippine exports, tatalakayin ni Pangulong Bongbong Marcos kay US President Donald Trump. Junmar Fajardo nasungkit ang kanyang ika-12 Best Player of the Conference Award sa PBA. Bagamat wala na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Krising, pinalakas naman ito ng habagat at isang low-pressure area rin ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility na siyang nagdudulot ng malakas na pag-ulan sa Southern Luzon. Mabilis na balitang hatid ni Ralph Lopez. Bunsod ng panakanakang pag-ulan kagabi, nagsimula ng bahain ang ilang lugar sa Metro Manila. Kaninang umaga nga ay bumuhos pa ang malakas at walang tigil na ulan, dahilan para sa gutter deep na baha sa malaking bahagi ng lungsod. Pahirapan ang pag-usad ng mga sasakyan sa Espanya Boulevard, kung saan stranded ang iba at hindi na lumusong sa mga parteng malalim ang tubig. Tagos ang baha hanggang Mandaluyong City, kung saan mistulang sapa na ang bahaging ito sa Kalentong. Baha rin sa Quezon City, Navotas at Malabon. Tumaas na rin ang tubig sa Marikina River sa 6.3 meters as of 3 p.m. Nasa pangalawang alarma na. Ayon sa Pag-asa, asahan ng malalakas na pag-ulan sa Southern Luzon hanggang sa susunod na 12 oras mula kaninang 1:00 ng tanghali. Pinaigting kasi ng bagyong Krising ang habagat, bagamat wala na ito sa Philippine Area of Responsibility. Dagdag pa riyan ang low-pressure area na nabuo sa loob ng PAR 950 kilometers silangan-hilagang silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, nasa medium potential ito na mabuo na isang bagyo. Nasa orange rainfall warning ngayon ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Bulacan, Batangas, Bataan, Zambales at Pampanga. Indikasyon ng malalakas na pag-ulan. Kaninang 1:00 nga sinuspinde na ng Malacanang ang trabaho sa gobyerno at klase sa lahat ng antas sa mga nasabing lugar. Samantala, dahil sa patuloy na pag-ulan, libre ang sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2 simula kaninang 12:00 ng tanghali. Ayon sa Department of Transportation, ito ay para matiyak ang ligtas at mabilis na makauwi ang mga pasahero sa kanilang mga kabahayan sa kabila ng malakas na pag-ulan. Sa ngayon, patuloy ang abiso ng Pag-asa sa publiko na maging alerto sa epekto ng malakas na pag-ulan, kung saan ikinababahala na ang pag-apaw ng Lamesa Dam dahil 80 metro na ang antas ng tubig na nasa critical level. Nagsimula na rin magpakawala ng tubig ang Ipo Dam. Ralph Lopez, All TV News, Channel 2. Nasa Amerika ngayon si Pangulong Bongbong Marcos para makapulong si US President Donald Trump sa gitna ng mas mataas na taripa na ipinataw ng US sa mga produktong Pinoy. Narito ang report. Dumating na sa Washington, D.C. si Pangulong Bongbong Marcos kaninang 2:48 ng madaling araw, oras sa Pilipinas. Ito ang unang pagbisita sa Amerika ng Pangulo sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump. Sa kanyang departure statement, sinabi ng Pangulo na nais niyang ipahayag kay Trump na handa siyang makipag-negotiate hinggil sa ipinatutupad na taripa ng dalawang bansa. Sa gitna yan ng kamakailang pagpapataw ng US ng 20% tariff sa mga Philippine exports. My top priority for this visit is to push for greater economic engagement, particularly through trade and investment between the Philippines and the United States. I intend to convey to President Trump and his cabinet officials that the Philippines is ready to negotiate a bilateral trade deal that will ensure strong, mutually beneficial, and future-oriented collaborations that only the United States and the Philippines will be able to take advantage of.
Ayon sa Malacanang, nakatakda bukas ang pagpupulong sa Pentagon ng Pangulo kasama sina U.S. Defense Secretary Pete Hegseth at Secretary of State Marco Rubio. Inaasahang tatalakayin roon ang partnership ng U.S. at Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Asia-Pacific region, pati na ang issue ng West Philippine Sea. Sa susunod na araw naman nakatakda ang meeting ng Pangulo kasama si U.S. President Donald Trump. Samantala, nagsagawa ng press briefing si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel B. Bermaldez sa Philippine Media Delegation sa Washington, D.C. Anya, dahil ongoing na ang dialogo ng U.S. at Pilipinas kaugnay ng Visiting Forces Agreement at Mutual Defense Treaty, prioridad ngayon ng pamahalaan na isulong ang pagkakaroon ng free trade agreement ng dalawang bansa. After that, we're hoping that the free trade agreement would probably come into play. If you remember, during the first administration, there was already conversations surrounding the FTA, and we were in the process of actually going in that direction. But that changed, obviously, with the new administration. But now we're bringing that back into play. Ayon pa kay Romualdez, bukod sa matataas na opisyal ng U.S. government, makikipag-usap rin ang Pangulo sa ilang business leader roon. Well, generally, he'll be talking to yung semiconductor industry, which is very important for us. One of our biggest industries that we're having economic ties with the United States. So that's I think the president of the Semiconductor Association will be meeting with the president, and then we have other business leaders, particularly those who have already invested in the Philippines or are planning to expand their investments in the healthcare. Inaasahang magtatapos ang pagbisita ng Pangulo sa Amerika sa Miyerkules, July 23. Sa Aklan, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin dahil sa utang. Mga sospek agad namang natimbog sa follow-up operation. Detalye ng mabilis na balitang hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa may bahagi ng Barangay Badjo, Numancia, Aklan, kahapon bandang alas 7 ng umaga. Kinilalang biktima na si James Tosco, 31 anyos, tubong Linabuan Norte, Kalibo, at kasalukuyang naninirahan sa nasabing barangay. Sa inisyal na investigasyon, sakay umano ang dalawang suspect ng motorsiklo na agad tumakas matapos ang pamamaril. Kwento ng ilang residente, 5 hanggang 6 na putok ng baril ang kanilang narinig. Agad namang rumusponde ang mga kapulisan sa lugar at sinimulan ang malalimang investigasyon. Matapos ang mabilis na follow-up operation, naaresto ng mga otoridad ang mga itinuturong salarin na sina alias Enrico at alias Raymore, kapwa residente rin ng Linabuan Norte, Kalibo. Batay sa inisyal na impormasyon, pinaniniwala ang utang na 3,000 pesos ng biktima ang motibo ng karumal-dumal na krimen. Napag-alamang nagkaroon pa ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng biktima at mga suspect bago ang pamamaril. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Numancia Municipal Police Station para sa karagdagang impormasyon at posibleng kasong isasampa laban sa mga suspect. Era J. Briones para sa All TV News, Channel 2. Sa Zamboanga City, patay ang driver ng motorsiklo at sakay nito matapos sumalpok sa nag-overtake na kotse. Detalye ng mabilis na balitang hatid ni Allen Barrera mula eMedia Zamboanga. Patay ang isang motorista at angkas nito matapos mabangga ng isang kotse sa highway ng Barangay Cabaluay, Zamboanga City, Linggo ng umaga. Nakilala ang mga biktima na sina Erwin Alberto Loyloy, 28 taong gulang, at Kevin Berame, 28 taong gulang na parehong residente ng Upper Kabatangan. Nakilala rin ang driver ng kotse na si Jose Jornal Alvarez Pangan, 57 taong gulang at residente ng Manikaan. Ayon sa ulat ng Sangali Police, head-on collision ang nangyari dahil sinubukang mag-overtake ng kotse sa wingban habang nasa kabilang direksyon naman ang motorsiklo. Sa lakas ng impact, malubhang nasugatan ang driver ng motorsiklo at angkas nito na dinala sa ospital, ngunit inideklarang dead on arrival. Nasa kustodiya na ng Sangali Police ang driver ng kotse. Allen Barrera para sa All TV News Channel 2. At sa sports balita, muling itinanghal si San Miguel Beerman Center Junmar Fajardo bilang Best Player of the Conference sa 49th season ng PBA Philippine Cup.
Nanguna sa botohan para sa Best Player of the Conference si The Kraken na may 1,085 points. Sumunod naman ang kakampi nitong si CJ Perez na may 704 points at Robert Bullock na may 562 points. Nag-average si Fajardo ng 16 points, 14 rebounds, 3 assists at 1 block. Ito na ang pang-12 Best Player of the Conference Award ng 6'10" Cebuano sa PBA. At siya rin kinukonsidera na maging Most Valuable Player sa Season 49 ng PBA. Kung masungkit ito ni Junmar, ito na ang kanyang ika-9 na MVP award na siyang pinakamarami sa history ng PBA. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. Sundan din ng All TV News PH sa Facebook at YouTube. At makinig sa All Radio 103.5. Ako si Michelle Giliang. Magandang hapon.